Iyon ang huling hatol mula sa pinakamahusay na neurosurgeon sa Johns Hopkins Hospital sa Amerika. Iyon din ang konklusyon na personal na sinabi sa akin ng ospital sa Beijing, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking database ng medikal sa buong mundo. Ako si Rashid, isang miyembro ng Royal Council ng Saudi Arabia na may hawak na bilyon-bilyong dolyar na yaman mula sa langis at mga investment fund. Dati, mayabang kong inakala na sa mundong ito, basta't may pera at kapangyarihan, walang imposible. Ngunit sa harap ng aking asawa na 3 taon nang walang malay sa kama, naramdaman ko ang isang uri ng kawalan ng pag-asa at kaliitan na hindi ko pa nararanasan. Germany, Amerika, kahit ang Tsina ang bansang tinaguriang dambuhala ng silangan, nalibot ko na ang 7 sa mga nangungunang institusyong medikal sa mundo. Bilyon-bilyong dolyar ang nagastos ko, ngunit ang sagot na natanggap ko ay nakakatakot na magkakatulad. Sa medikal na pananaw, wala nang pag-asa. Mangyaring ihanda na ang mga huling habilin. Pinayuhan ako ng aking pamilya na sumuko na iyon daw ang kalooban ni Allah. At sa isang gabing puno ng matinding desperasyon, nagkataong nabasa ko ang isang hindi gaanong kapansin-pansing balita online. Pilipinas, pasyenteng vegetative, nagkamalay. Ang lahat ng mga eksperto sa kanluran ay sumuko na. Ang mga propesor sa Beijing ay umiling na, ngunit heto, ang Pilipinas. Ang arkipelagong iyon na sa mga balita sa Al Jazeera ay laging iniuugnay sa tensyon sa West Philippine Sea, sa mga alitang geopolitikal, isang lugar na kung minsan ay inilalarawan ng media sa kanluran bilang isang mapanganib na sulok ng planeta. Ito na ang huli kong pag-asa. 4 na buwan nang lumipas, milagrong tinawag ng aking asawang comatose ang pangalan ko. Ang buong mundo ng nangungunang medisina ay nagpataw ng sentensiyang kamatayan, ngunit ang Pilipinas, sa pamamagitan ng kanilang teknolohiya at katatagan, ay binaligtad ang lahat. Ako si Rashid. Pinamamahalaan ko ang mga negosyo ng maharlikang pamilya na may kinalaman sa langis sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang gabing iyon ng kasawian ay hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Nasa highway kami sa labas ng Riyadh. Galing kami ni Fatima sa isang mahalagang kasal ng isang kamag-anak na maharlika at pauwi na kami. Nakaupo si Fatima sa passenger seat, masayang nagsasabi, "Ang ganda ng kasal kanina, di ba? Parang panaginip ang mga palamuti." Isang ordinaryong pag-uusap lamang iyon, bahagi ng aming simple ngunit masayang buhay. Bigla, isang malaking truck na nawalan ng kontrol ang tumawid sa harang. Nagpreno ako ng todo, ngunit huli na ang lahat. Sa isang nakabibinging tunog ng banggaan, ang buong mundo ay gumuho. Nang magkamalay ako, napapaligiran ako ng mga airbag. Ang pakiramdam ng pagkasakal ay dumating, sa sandaling tumingin ako sa passenger seat, halos tumigil ang puso ko. Si Fatima ay nakayuko sa upuan. Walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang ulo. Ang matingkad na pulang kulay ay sumaksak sa aking mga mata. Tinawag ko siya, ngunit hindi siya sumasagot. Dumating ang ambulansya. Dinala ng mga mediko si Fatima sa stretcher. Agad din akong sumakay sa sasakyan, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ngunit ang kamay ni Fatima ay malamig na parang yelo, walang bahid ng buhay. Dinala kami sa King Faisal Specialist Hospital, ang pinakamahusay na ospital sa Saudi Arabia na may pinakabagong mga kagamitan. Ipinasok ng mga doktor si Fatima sa emergency room habang ako ay hindi mapakali sa labas. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. 3 oras ang lumipas, lumabas ang isang doktor na may mabigat na ekspresyon. Malubha ang pinsala sa utak, may bali sa bungo at pagdurugo sa loob. Kritikal ang kanyang kalagayan, halos matumba ako sa sahig. Ang mundo ay umikot. Tapos na ang operasyon, sabi ng doktor. Ginawa namin ang lahat, ngunit si Ginang Fatima ay nasa malalim na koma. Nakakabit siya sa ventilator para mabuhay. Magigising pa ba siya? Sa totoo lang, napakaliit ng tsansa. Nang marinig ko iyon, nagdilim ang paningin ko na para bang lahat ng ilaw sa Riyadh ay sabay-sabay na namatay. Kinabukasan, pumasok ako sa silid ni Fatima. Nasa intensive care unit siya, tanging ang monotonong tunog ng mga makina ang maririnig. Nakahiga si Fatima sa kama, namamaga ang mukha, makapal na benda ang nakabalot sa kanyang ulo. Isang ventilator ang tumutulong sa kanya sa bawat paghinga. Hinawakan ko ang kamay ni Fatima. Paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit walang tugon. Lumipas ang 1 linggo, 1 buwan. Hindi pa rin iminumulat ni Fatima ang kanyang mga mata. Ginamit ng mga doktor ang mga pinakasopistikadong pagsusuri EEG, MRI, CT scan.
Pare-pareho ang resulta, vegetative state, halos imposibleng makabawi. Hindi ako makapaniwala. Ang asawa ko na ilang linggo lang ang nakalipas ay masayang nakikipag-usap sa akin. Paanong naging ganito? Wala na bang ibang paraan? Hindi problema ang pera, babayaran ko kahit magkano. Ngunit mariing sinabi ng doktor, Ginoong Rashid, hindi ito usapin ng pera. Sa medikal na pananaw, imposible na ang paggaling. Ang mga brain cells na namatay ay hindi na maibabalik. 3 buwan ang lumipas sa kawalan ng pag-asa, parang pinakatuyot na panahon sa Riyadh. Walang kahit isang patak ng ulan, tanging walang katapusang pagkabalisa. At nang akala ko'y nasa pinakamababang punto na ako ng sakit, isang mas malupit na mungkahi ang ibinigay ng mga doktor sa King Faisal Hospital. Isaalang-alang ang pag-donate ng kanyang mga organ. Sa sandaling iyon, ang kahinahunan ko bilang isang miyembro ng maharlikang pamilya ay halos gumuho. Nanginginig ako sa galit. Buhay pa siya, malakas pa ang tibok ng puso niya, pansamantala lang hindi makatugon ang utak niya. Paano ninyo siya ituturing na parang isang bodega ng piyesa? Hinding-hindi. Lumabas ako ng silid, matagal na nakaupo sa malamig na upuan sa pasilyo. Bilang isang lalaki, isang asawa na may hawak na napakalaking yaman, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong matinding kawalan ng kapangyarihan. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Nang mabalitaan ng pamilya, nagmadali silang dumating, ang aking mga kapatid na lalaki at maging ang aking matandang ama. Puno ng awa at kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata. Maingat akong pinayuhan ng aking kuya na bumitaw na. Ipinatong ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat at sa tinig na may autoridad ngunit may halong pighati, sinabi niyang tanggapin ko na ang katotohanan. Ngunit hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Fatima. Ang pag-ibig na ito ay lumalampas sa hangganan ng buhay at kamatayan. Hindi ko siya basta-basta isusuko. Mula noon, ipinasya kong ilipat si Fatima sa pinakamagarang Royal Nursing Home sa Riyadh. Gaano man kaabala ang trabaho, araw-araw ko siyang binibisita. Hawak ko ang kamay ni Fatima. Ikinukwento sa kanya ang mga nangyayari sa aming family fund, ang mga namumukadkad na rosas sa aming hardin, pati na ang pagbabago sa presyo ng langis sa mundo. Kahit na ang tanging sagot ay ang monotonong tunog ng life support machine, nagpatuloy ako. Naniniwala akong isang araw, may himalang mangyayari. Muling imumulat ni Fatima ang kanyang mga mata at malambing na tatawagin ang pangalan ko. Ganoon, malupit na lumipas ang panahon. 3 taon. Tuwing umaga, tumatango ang mga nurse sa nursing home kapag nakikita ako, ngunit sa kanilang mga mata ay may malalim na simpatya na parabang nakatingin sila sa isang baliw na mapilit. Ang aking pamilya, mula sa pag-unawa, ay unti-unting lumayo. Nagbago rin ang tingin sa akin ng mga kaibigan. Isang komplikadong emosyon na may halong awa at pagkailang. Alam ko ang iniisip nila, baliw na si Rashid. Inaalagaan niya ang isang katawang walang kaluluwa. Ngunit alam ko sa puso ko, ang gastos sa pagpapagamot ay barya lamang sa aming pamilya. Ang tunay na mahalaga ay ang mga bagay na hindi nabibili ng pera, ang kamalayan ni Fatima. Sa loob ng 3 taon, walang tigil kong ipinadala ang medical records ni Fatima sa mga nangungunang ospital sa mundo. Switzerland, Germany, England, France, Amerika, at maging sa China na may malawak na datos ng populasyon. 7 world-class na institusyong medikal. Ang mga sagot na natanggap ko ay pare-parehong malamig, hindi na makakabawi. Ang mga kaso ng vegetative state na gumaling pagkatapos ng 3 taon ay napakabihira. Ang mga patay na nerve cells ay hindi na maibabalik. Sa tuwing binabasa ko ang mga sagot na ito, lalong nadudurog ang puso ko. Lahat ng pinakamagagaling na doktor sa mundo ay nagsasabing sumuko na ako, ngunit hindi ko kaya. Sa bawat gabing hindi ako makatulog, bumabalik sa isip ko ang mga masasayang sandali namin. Hanggang isang gabi, hindi ko alam kung anong sumanib sa akin. Binuksan ko ulit ang laptop. Muli kong in-type ang mga salitang hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang hinanap, vegetative state recovery. Bigla, isang balita mula sa Timog Silangang Asya ang nakakuha ng aking pansin. Ang pamagat, pasyenteng 3 taong comatose, nagkamalay sa St. Luke's Medical Center sa Pilipinas. Kumabog ang puso ko. Agad kong binuksan at binasa. Ito ay isang kwento tungkol sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, isang ospital sa Maynila. Binanggit sa artikulo na isang pasyenteng na-diagnose na nasa vegetative state ang nagkamalay sa pamamagitan ng isang pinagsamang therapy na tinatawag na Precision Neuro Awakening. Noong una, hindi ako makapaniwala. Pilipinas?
Ang kapuluang iyon na sa Al Jazeera ay laging kasama ng mga tensyon sa West Philippine Sea, mga alitang geopolitikal, isang lugar na kung minsan ay inilalarawan ng kanluraning media bilang isang mapanganib na sulok ng mundo. Alam ko ang tungkol sa kanilang papaunlad na industriya ng teknolohiya. Alam kong sila ay isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain. Ngunit hindi ko kailanman inugnay ang magulong kapuluan na ito sa isang medikal na himala na kayang bumuhay ng patay. Isang ospital na may pangalang panrelihiyon. Ngunit naisip ko rin kung ang kanilang teknolohiya ay kayang gumawa ng mga komplikadong produktong elektroniko na may sukdulang katumpakan, kung ang kanilang inhinyeriya ay kayang paganahin ang mga sopistikadong sistema ng walang palya, maaari kayang ang paghahangad na iyon sa sukdulang katumpakan ay mailapat din sa pag-aayos ng pinakakomplikadong utak ng tao? Marahil, ito na talaga ang huling pagkakataon. Nahanap ko ang website ng ospital. Mayroon silang International Medical Center na may kumpletong kagamitan. Nagpadala ako ng email, ipinaliwanag ang kalagayan ni Fatima. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap ako ng tugon. Ang tono ng sulat ay propesyonal at puno ng kumpiyansa. Nagmumungkahi na personal kaming pumunta sa ospital para sa isang high-resolution functional MRI. Tinitigan ko ang screen ng laptop. Isang baliw na pagnanasa ang umusbong sa aking puso. Kailangang pumunta sa Pilipinas. Kinabukasan, tinipon ko ang lahat ng miyembro ng pamilya. Nang sabihin ko ang aking intensyon na dalhin si Fatima sa Pilipinas, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang aking ama ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay may halong galit at hindi makapaniwala. Pilipinas? Rashid, mag-isip ka nga. Iyon ay isang lugar na puno ng mga hindi tiyak na panganib. Gusto mong dalhin si Fatima mula sa isang kama sa ospital, patungo sa isang lugar na walang kasiguruhan. Umiling din ang aking kuya. Rashid, malamang na isa iyang panloloko. Isang umuunlad na bansa gaano kahusay ang kanilang medisina. Mismong ang Johns Hopkins at ang Beijing 301 Hospital ay nagsabing imposible. Ano ang basehan mo para maniwala sa isang doktor mula sa isang maliit na bansa? Mas prangka naman ang aking bunsong kapatid. Paano kung pagpunta doon ay isa lamang itong huwad na pag-asa? Kung talagang magaling sila roon, bakit hindi pa natin naririnig ang tungkol dito? Sa harap ng matinding pagtutol ng aking pamilya, ipinakita ko ang mga datos na pinagpuyatan kong kolektahin. Itinulak ko ang tablet sa harap ng aking ama. Itinuro ang mga chart at sinabi ng malakas, hindi ito panloloko. Tingnan ninyo ang Global Healthcare Index na ito. Ang Pilipinas ay palaging mataas ang ranggo sa kalidad at abot-kayang serbisyo higit pa sa maraming mauunlad na bansa. At ito, pinangalanan ng Newsweek, ang St. Luke's bilang isa sa mga nangungunang smart hospitals sa mundo. Ang kanilang AI diagnostic system ay gumagamit ng mga pinaka-advanced na chips. Iyan ay teknolohiyang kahit may pera tayo sa Middle East, hindi natin mabibili. 1, 2, 3. Tungkol naman sa kaligtasan, ipinapakita ng datos na napakababa ng crime rate sa Pilipinas, mas maayos pa kaysa sa New York o Paris. Ang tinatawag na panganib ay mga propaganda lamang sa politika. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Tinitigan ng aking ama ang mga numero. Matagal na tahimik. Alam kong nag-iisip siya, ngunit mas alam kong hindi na ako maaaring maghintay pa. Kahit isang maliit na sinag ng pag-asa, kailangan kong kapitan. Hinawakan ng aking kuya ang aking balikat, mas malumanay na ang kanyang boses. Huminahon ka, Rashid. Kung mabigo ka ulit sa pagkakataong ito, hindi mo nakakayanin. Tumingala ako, matatag na nakatingin sa kanila. Kahit mabigo ako, kailangan kong pumunta dahil ito na ang huling pagkakataon. Hindi ko hahayaang malanta si Fatima sa paghihintay. Ang Pilipinas, marahil, ay ang huling pintong iniwan ni Allah para sa atin. Hindi na tumutol ang pamilya, bagamat puno pa rin ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Agad kong ginamit ang yaman ng maharlikang pamilya. Nag-book ng isang medical jet na may onboard ICU at inayos ang pinagkakatiwalaang medical team sa Riyadh para samahan kami. Gabi bago kami umalis, sa tahimik na nursing home, hinawakan ko ang kamay ni Fatima at ibinulong sa kanyang tainga. Fatima, bukas, magsisimula tayo ng isang mahabang paglalakbay. Pupunta tayo sa isang lugar na tinatawag na Pilipinas. Malayo man ito at inilalarawan ng iba na magulo. May nagsasabi roon na kaya kanilang gisingin. Ito na ang huling sugal ko. Pakiusap, magpakatatag ka. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon.
pag-aalala at pag-asa, dalawang magkasalungat na puwersa ang umiikot sa aking puso. Kinaumagahan, habang maingat na inililipat si Fatima sa eroplano, tinitigan ko ang papalayong tanawin ng Riyadh. Tahimik akong nanalangin kay Allah. Sana, tama ang desisyong ito. Ang biyahe ay tumagal ng halos 9 na oras. Sa loob ng eroplano, tanging ang tunog ng mga makina ang maririnig. Inilabas ko ang aking laptop. Sinubukang ibaling ang aking atensyon. Muli akong naghanap ng impormasyon tungkol sa Maynila. Sa screen, lumabas hindi lamang ang mga alitang geopolitikal, kundi pati na rin ang mga kamanghamanghang detalye tungkol sa lungsod. Isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa mundo, siksikan sa mga convenience store at mayaman sa kultura ng pagkain. Nabasa ko ang isang pagsusuri na nagsasabing kung hihinto ang high-tech na industriya ng Pilipinas, magdudulot ito ng malaking epekto sa pandaigdigang supply chain. Napaisip ako. Isang lahi na kayang humawak ng ganoong kahalagang posisyon sa mapa ng ekonomiya ng mundo, ang kanilang talino ay hindi dapat maliitin. At sa likod ng lakas na iyon sa industriya, ang sumusuporta sa kanilang sistema ng kalusugan ay tiyak na isang mahigpit at teknolohikal na kadena rin. Ilang oras ang lumipas, inanunsyo ng kapitan na malapit na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sumilip ako sa bintana. Inaasahan kong makakita ng isang lugar na mahigpit ang seguridad, tensyonado ang kapaligiran. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang karagatan ng nagniningning na mga ilaw na walang katapusan. Ang kasaganaan at sigla nito ay higit pa sa maraming kabisera sa Europa. Lumapag ang eroplano. Nang bumukas ang pinto, isang maalinsangan at mainit na hangin ang pumasok. Ang kahusayan ng Naya ang unang gumulat sa akin sa pagdating ko sa Pilipinas. Walang mga komplikadong proseso na naranasan ko sa ibang bansa. Isang dedikadong medical team mula sa Pilipinas ang naghihintay na sa tarmac. Sila ay nakasuot ng malinis na uniforme, mabilis at tumpak ang kanilang mga kilos. Bawat hakbang ng paglilipat ay nagpakita ng kahanga-hangang profesionalismo. Hindi ito isang mapanganib na lugar ng digmaan. Ito ay malinaw na isang sibilisado, maayos at maunlad na lipunan. Tumatakbo ang ambulansya sa highway patungong Metro Manila. Namangha ako sa tanawin sa labas. Ang mga kalsada ay patag at malalawak. Sa magkabilang gilid ay nagtataas ang mga gusali. Ang mga kalye ay hindi kapani-paniwalang malinis. Ang mas ikinagulat ko ay ang kultura sa pagmamaneho. Kahit sa siksikang trapiko, bihirang makarinig ng busina, ang lahat ay sumusunod sa isang hindi nakikitang kaayusan at paggalang. Ang ganitong kapaligiran sa lipunan ay nagpakalma sa aking tensyonadong mga nerbiyos. Makalipas ang isang oras, nakarating kami sa St. Luke's Medical Center na matatagpuan sa gitna ng Quezon City. Ang ospital ay maringal at kahanga-hanga. Bagamat ang pangalan nito ay nagpapahiwatig ng relihiyosong pinagmulan, sa sandaling iyon, naramdaman ko lamang ang kapayapaan at pagmamalasakit. Agad na dinala si Fatima sa isang espesyal na international patient room. Naghintay ako sa waiting room. Pagkatapos ng mga 30 minuto, isang doktor na may seryosong mukha ngunit may determinadong mga mata ang pumasok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Dr. Reyes, isang nangungunang espesyalista sa neurorehabilitation at regenerative medicine. Ang kanyang Ingles ay matatas at tumpak, walang anumang tuldik. Inilatag ni Dr. Reyes ang medical records na ipinadala ko mula sa Saudi at diretsyong sinabi, "Nabasa ko na ang mga dokumento, Ginoong Rashid, hindi nagkamali ang diagnosis ng 7 nangungunang ospital sa kanluran. Base sa tradisyonal na pamantayang medikal, ang inyong asawa ay tunay ngang nasa isang irreversible vegetative state." Nang marinig ko ito, nanlamig ang kalahati ng aking puso. Ibig sabihin ba nito, dito rin ay hahatulan na siya ng kamatayan? Ngunit biglang nagbago ang tono ni Dr. Reyes. May kumislap na kumpiyansa sa kanyang mga mata. Subalit, ginamit nila ang mga tradisyonal na kagamitan sa pagsusuri. Dito sa Pilipinas, hindi lamang kami umaasa sa mata at karanasan. Kailangan naming personal na suriin at hatulan. Ngayon gagamitin namin ang pinaka-advanced na AI-powered Neural Link Detection System sa Asia para iscan ang inyong may bahay. Ang core computing unit ng sistemang ito ay gumagamit ng pinakabagong 2-nanometer microchip. Ang bilis ng kalkulasyon nito ay higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga katulad na kagamitan mula sa Amerika. Kung mayroon pang natitirang kislap ng pag-asa sa kailaliman ng utak ni Fatima, gaano man kaliit,
tiyak na mahuhuli namin ito. 2, 3, 4, 5. Kinabukasan, isang serye ng mga sopistikadong pagsusuri na hindi ko pa naririnig ang nagsimula. High-resolution functional MRI, magnetoencephalography, micropotential nerve conduction studies. Sa loob ng 2 araw, sumailalim si Fatima sa hindi mabilang na mga scan. Sa ikatlong araw, inimbitahan ako ni Dr. Reyes sa isang conference room. Sa malaking screen, lumitaw ang makulay na imahe ng utak ni Fatima. Itinuro ni Dr. Reyes ang isang napakaliit na kumikinang na tuldok sa hippocampus area. Matapos ang masusing pagsusuri ng aming supercomputer, natuklasan namin ang isang kamangha-manghang katotohanan. Tingnan ninyo rito. Sa isang karaniwang vegetative state, ang lugar na ito ay dapat na isang patay na itim. Ngunit sa utak ni Fatima, nakahuli kami ng isang malinaw ngunit napakahinang quantum neural fluctuation. Ano ang ibig sabihin niyan? Nanginginig kong tanong. Buong tiwalang sinabi ni Dr. Reyes, nangangahulugan ito na si Fatima ay hindi ganap na nasa vegetative state. Siya ay nasa isang napakabihirang kondisyon na tinatawag na minimal consciousness state. Ang core ng kanyang utak ay buhay pa, gumagana pa. Ang koneksyon lamang sa kanyang katawan ang naputol. Ang mga kagamitan sa kanluran ay hindi sapat ang pagiging sensitibo kaya nagkamali sila sa diagnosis. Ngunit dito sa Pilipinas, nakita namin ito. Ibig sabihin, may pag-asa pa siyang maligtas? Sa sandaling iyon, ako, isang lalaking mapagpasya sa mundo ng negosyo, ay hindi na napigilan ang aking sarili. Sa harap ng mga doktor at nurse, napaiyak ako. Ito ang unang positibong sagot na narinig ko sa loob ng 3 taon. Nang makumpirma na may pag-asa pa si Fatima, ang susunod na tanong ay kung paano siya ibabalik. Ipinakita sa akin ni Dr. Reyes ang isang plano ng paggamot na tinatawag na Precision Neuro Awakening. Muli, hinangaan ko ang kakayahan ng Pilipinas. Sa Riyadh o Boston, ang mga doktor ay laging nagsasalita tungkol sa mga malamig na numero, dosis ng gamot, at panganib ng operasyon. Ngunit sa Maynila, nakita ko ang isang sining ng medisina na puno ng pilosopikal na karunungan. Ito ay isang perpektong pagsasanib ng kanluraning teknolohiya at silanganing tradisyonal na karunungan. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes, Ginoong Rashid, ang utak ay isang universo. Hindi natin ito maaaring piliting buksan. Kailangan natin itong gisingin ng dahan-dahan. Gagamit tayo ng transcranial magnetic stimulation, TMS, technology para pasiglahin ang mga malalalim na bahagi ng utak. Kasabay nito, isasama natin ang natatanging integrated helot therapy ng Pilipinas para ayusin ang mga nasirang neural circuits. 6, 7, 8, 9, 10. Nang gabing iyon, opisyal na nagsimula ang paggamot. Ito ay isang tanawin na hindi ko pa nakita kahit saan sa mundo. Sa silid, hindi na lamang ang monotonong tunog ng mga makina ang maririnig, kundi pati na rin ang malamyos na musika. Ang mga nurse ay hindi itinuturing si Fatima bilang isang numero lamang sa chart tulad sa Amerika, kundi bilang isang kapamilya na may init at paggalang. 11, 12, 13, 14, and 15. Isang physical therapist ang gumagamit ng napakagaling na mga pamamaraan upang masahihin ang mga pressure points sa kamay ni Fatima. Samantala, ang team ni Dr. Reyes ay nagmamanman sa EEG machine na konektado sa AI system. Ang pinakanakakamangha ay ang olfactory stimulation therapy. Hindi gumamit ang nurse ng sintetikong essential oils. Sa halip, nagdala siya ng isang tasa ng bagong timplang mainit na tsaa. Ang dalisay at banayad na halimuyak ay kumalat sa buong silid. Sinabi sa akin ng nurse, ito po ay salabat, isang tradisyonal na tsaang luya mula sa Pilipinas. Ang olfactory nerve ay direktang konektado sa hippocampus ng utak. Ito ang pinakamatanda at pinakamabisang paraan upang gisingin ang mga alaala. 16, 17, 18, 19, 20. Pinagmasdan ko ang eksenang ito, isang mainit na agos ang dumaloy sa aking puso. Sa Beijing, nakakita rin ako ng tradisyonal na gamot, ngunit doon ay karaniwang mga hilaw na gamot at mga masahe na parang assembly line. Sa kanluran naman, minamaliit nila ang silanganing medisina. Dito lamang sa Pilipinas, ang tradisyon ay itinuturing na isang kayamanan at pinapagyaman sa pamamagitan ng pinakasiyentipikong pamamaraan. Ang bansang ito, habang pinapanatili ang esensya ng kanilang kultura, ay sabay na tinatanggap ang pinakaabanting agham mula sa kanluran
na lumilikha ng isang natatanging antas ng sibilisasyon. Ang unang linggo ng paggamot ay mahaba at puno ng pagkabalisa. Araw-araw, nakaupo ako sa silid. Pinagmamasdan ang nurse na inilalapit ang tasa ng salabat sa ilong ni Fatima. Pinapanood ang doktor na nagsasagawa ng acupuncture sa kanyang ulo. Tinitingnan ang mga numerong kumikislap sa screen. Hawak ko ang kamay ni Fatima. Walang tigil na nagsasalita sa kanyang tainga. Fatima, si Rashid ito. Naaamoy mo ba? Ito ang amoy ng tsaa mula sa Pilipinas. Ito ang lasa ng buhay. Ngunit ang tanging sagot ay katahimikan pa rin. Unang araw, walang reaksyon. Pangalawang araw, wala rin. Ikatlo, ikaapat. Lumipas ang isang linggo. Si Fatima ay parang si Sleeping Beauty. Walang kagalaw-galaw. Bumalik ang pamilyar na takot. Ito ba ay isang panandaliang pag-asa lamang? Maging ang himala ng Pilipinas ay hindi rin ba makakapansin sa amin? Nagsimula akong magduda. Nagkamali na naman ba ako ng desisyon? Maging ang kasama kong medical team mula sa Saudi ay nagsimulang magbulungan na ang therapy ng pag-inom ng tsaa at masahe ay isang pag-aaksaya ng oras. Ngunit tiningnan ko ang matatag na mga mata ni Dr. Reyes, ang hindi nababawasang pasensya ng mga nurse. Pinili kong magtiis. Sinabi sa akin ni Dr. Reyes, kamahalan, ang pag-aayos ng nerbiyos ay parang pagtatanim ng bulaklak sa bato. Nangangailangan ito ng panahon at, higit sa lahat, pananampalataya. Mangyaring magtiwala sa amin at magtiwala rin kay Fatima. Tumango ako, kahit na nag-aalab ang aking puso, naantig ako sa diwa ng mga Pilipino. Dito, walang pagmamadali, tanging katatagan. Sa Amerika, maaaring pilitin ng doktor ang pasyente na umuwi dahil sa limitasyon ng insurance. Sa ibang lugar, marahil ay matagal na silang sumuko. Ngunit dito, tila mas ayaw pa nilang sumuko sa buhay na ito kaysa sa akin, ang kanyang asawa. Ito ay hindi lamang husay sa medisina. Ito ay etika sa medisina. Isang marangal na katangian na akala ko'y nawala na sa modernong lipunan. 21, 22, 23, 24, 25. Dumating ang ikatlong linggo. Sa silid, may mga nakalagay na puting bulaklak ng sampagita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Sinabi sa akin ng nurse, ang sampagita ay sumisimbolo sa kadalisayan, katatagan, at muling pagsilang. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Araw-araw, hawak ko ang kamay ni Fatima. Ikinukwento ang aming mga alaala sa Riyadh at ang mga tanawin sa Maynila sa labas ng bintana, ang maulap na Laguna de Bay, ang makasaysayang San Juanico Bridge at ang masiglang buhay ng lungsod na ito. Kahit nakapikit pa rin siya, nararamdaman kong nagbabago ang hangin sa silid na ito, puno ng pag-asa, kaiba sa malamig na desperasyon sa mga ospital sa kanluran. Isang hapon, eksaktong isang buwan mula nang dumating kami sa Pilipinas, ang banayad na sikat ng araw ng Maynila ay tumatagos sa bintana, nagliliwanag sa mukha ni Fatima. Gaya ng dati, dahan-dahan kong minamasahe ang kanyang mga daliri, mahinang sinasabi, Fatima, nasa Pilipinas tayo. Hindi ka nila sinusukuan, hindi ka rin dapat sumuko ha? At sa sandaling iyon, bumaba ang himala. Ang hintuturo ni Fatima, napakahina, halos hindi mapansin ng mata, ay nanginig. Napigil ko ang aking hininga, bumilis ang tibok ng puso ko. Inakala ko pa ngang ito'y isang ilusyon lamang dahil sa aking matinding pagnanais. Nanginginig kong sinabi, hindi masyadong malakas, sa takot na baka mawala ang napakahalagang sandaling ito. Fatima, gumalaw ka ba? Kung oo, subukan mo ulit. Para sa akin, subukan mo ulit. Ilang segundo ng katahimikan na parang 1,000 taon. Pagkatapos, isa pang mahinang panginginig. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas matatag. Kasabay nito, ang AI Neural Link System na konektado sa ulo ni Fatima ay naglabas ng isang malinaw na beep. Ang malaking monitor sa dingding ay biglang umilaw ng pula. Sa wave graph, lumitaw ang isang malakas na pagbabago na hindi pa nangyayari dati. Ang nurse na laging nakaantabay ay sumigaw sa gulat. Ayan na, tumaas ang index, kumonekta na ang signal ng nerbiyos. Agad niyang pinindot ang emergency bell, ang kanyang mga kilos ay kasing bilis ng isang sundalo sa gitna ng labanan. Ilang minuto ang lumipas, si Dr. Reyes at ang kanyang medical team ay pumasok sa silid. Hindi sila nagpanik, mabilis na sinuri ang mga vital signs. Bawat kilos ay tumpak. Itinuro ni Dr. Reyes ang isang pulang kurba sa screen at bumaling sa akin, puno ng emosyon. Kamahalan, tingnan ninyo, hindi ito isang reflex ng kalamnan.
Ito ay isang aktibong utos mula sa cerebral cortex. Ito ay tunay na kamalayan. Tinitigan ko ang pulang linya, agad na lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Ito ang signal na idineklara ng 7 nangungunang ospital sa kanluran na wala na. Ito ang mga nerve cells na sinabing patay na. Masyadong mabagal ang kagamitan ng Johns Hopkins. Masyadong mahigpit ang pamantayan ng Berlin. Lahat sila ay pinalampas ito. Tanging ang Pilipinas, sa pamamagitan ng kanilang pinakasensitibong teknolohiya at pinong pakiramdam, ang nakahuli sa kislap ng buhay na ito. Kahit na ang signal ay kasing hina ng 1,000,000 bahagi, kayang palakasin ito ng teknolohiya ng Pilipinas, gawin itong daan pa uwi. Hinawakan ako ni Dr. Reyes, matatag at malakas ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, lumuhod ako sa tabi ng kama, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Fatima na kagagalaw lang at humagulgol. Anong maharlikang prinsipe? Anong magnate ng langis? Sa sandaling ito, ako ay isang asawa lamang na ang kaluluwa ay iniligtas ng medisina ng Pilipinas. Pinatunayan ng katotohanan, ang pagsuway sa kagustuhan ng aking pamilya, ang pagtitiwala sa maliit na bansang ito, ang pinakatamang desisyon sa aking buhay. Ang mga nangmamaliit sa Pilipinas, na iniisip na mayroon lamang itong mga panganib sa politika, ay dapat pumunta rito at makita. Ang lugar na ito ay hindi lamang gumagawa ng mga elektronikong bahagi, gumagawa rin ito ng mga himala. Ang panginginig ng daliring iyon ay simula pa lamang. Kasunod nito, ipinakita ng Pilipinas ang isang kahanga-hangang lakas sa medisina. Ang bansang ito ay tila may mahika. Kapag nahawakan na ang dulo ng pag-asa, hinding-hindi na ito bibitawan. Sa mga sumunod na araw, ang silid ay napuno ng diwa ng pakikipaglaban. Hindi isang madugong labanan, kundi isang banayad na pakikipag-agawan ng kaluluwa sa kamatayan. Pinalakas ng team ni Dr. Reyes ang intensity ng paggamot. Physical therapists, tradisyonal na manggagamot, speech therapists, sunod-sunod silang pumasok. Nakita ko ang isang matandang doktor ng tradisyonal na gamot na mahusay na nag-acupuncture sa ulo ni Fatima. Sinabi niya sa akin, ito ay paraan ng pagbubukas ng mga pandama. Pagkatapos, isang batang technician ang nag-operate ng isang robotic exoskeleton para pasibong igalaw ang mga braso at binti ni Fatima. Ang sinaunang pilosopiya ng silangan at ang futuristic na teknolohiya ng kanluran ay naghalo rito ng walang anumang pilitan. 1 linggo ang lumipas, kaya nang paikutin ni Fatima ang kanyang pulso. 2 linggo, kaya na niyang itaas ang kanyang braso sa ere ng ilang segundo. Ang bilis ng paggaling na ito ay ikinagulat maging ng mga doktor na kasama ko mula sa Saudi. Tahimik nilang inamin na ang modelong ito ng Pilipinas ay ganap na lampas sa saklaw ng mga aklat-aralin. Isang umaga sa ika-4 na linggo, gaya ng dati, may hawak akong isang sariwang puting sampagita, nakaupo sa tabi ng kama, ikinukwento kay Fatima ang tungkol sa fountain sa aming hardin sa Riyadh. Bigla, napansin kong may kakaibang pagkurap sa mga talukap ng mata ni Fatima, mas malakas kaysa dati. Fatima, napigil ko ang aking hininga, muling bumilis ang tibok ng puso ko. Kung naririnig mo ako, subukan mong tingnan ako, imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ang lugar na nagligtas sa iyo. Ang kanyang mga talukap ay mariing nagpumiglas, na parang may libu-libong bigat na nakadagan. Dahan-dahan, napakabagal, ang madilim na puwang ay nabuksan ng liwanag. Iminulat ni Fatima ang kanyang mga mata. Hindi ito isang walang kamalayang pagmulat. Nakakita na ako ng napakaraming walang buhay na tingin mula sa mga taong nasa vegetative state. Iba ito. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw, medyo nag-aalangan. Ngunit sa huli, ang malalim na mga mata na iyon ay tumigil sa aking mukha. Nag-focus ito. Oh, Allah, napanganga ako. Hindi makapaniwala sa aking nakikita. Iyon ay isang tingin ng pagkilala. Iyon ay isang tingin na naglalaman ng lahat ng pananabik, sakit at pag-ibig sa loob ng 3 taon. Kasunod nito, isang malinaw na luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, bumagsak sa puting unan, umiyak siya. Nagkaroon siya ng emosyonal na reaksyon. Nagmamadaling lumapit ang nurse upang suriin ang kanyang light reflex. Mabilis ding dumating si Dr. Reyes. Tinitingnan ang mga malalakas na signal ng utak sa aparato. Ang laging kalmadong doktor na Pilipino ay ngumiti ng may kasiyahan. Binabati ko po kayo, Ginoong Rashid. Ang visual at emotional cortex ay muling nagkonekta. Nagbalik na siya. Niyakap ko si Fatima. Hinayaang mabasa ng aking mga luha ang kanyang damit pasyente. 3 taon.
Naranasan kong mawalan ng pag-asa sa paanan ng mga bundok ng niebe sa Switzerland, magalit sa mga nagtataasang gusali sa Amerika, mapabuntong hininga sa mga iskinita ng Beijing. Ang buong mundo ay nagsabing imposible. Ang buong mundo ay nagsabing isa na lamang siyang walang lamang katawan. Ngunit dito, sa maliit na bansang ito sa mapa, sa lugar na ito na minamaliit ng ilang makapangyarihang bansa, ginamit ng aking asawa ang kanyang mga mata upang sabihin sa akin na nagbalik na siya. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa tanawin ng Maynila. Sa di kalayuan, ang mga bundok ng Sierra Madre ay nakatago sa hamog. Sa sandaling ito, malalim kong naramdaman na ang malalawak na teritoryo at makapangyarihang militar na ipinagmamalaki ng mga superpower na iyon sa harap ng himala ng buhay ay naging napakawalang halaga. Hindi kailangan ng Pilipinas ang isang malawak na teritoryo upang patunayan ang kanilang kadakilaan dahil taglay nila ang isang lalim na umaabot sa puso ng tao. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang speech-language therapy. Ang namumuno sa mahirap na gawaing ito ay ang senior speech therapist na si Miss Santos. Matapos suriin, tiningnan ni Miss Santos ang mga nanigas na lalamunan ni Fatima at prangkang sinabi sa akin, "Ginoong Rashid, ang vocal cords ay parang isang maselang instrumento na matagal nang hindi ginagamit. Kailangan nating itune ito muli mula sa simula. Nangangailangan ito ng matinding pasensya. Ngunit huwag po kayong mag-alala, mayroon kaming isang AI-powered acoustic analysis system na gawa mismo sa Pilipinas. Kahit ang pinakamaliit na panginginig ng hangin ay nai-record at ginagawang visual data na tumutulong sa amin na ayusin ang direksyon ng pagsasanay." Tumango ako. Ang hindi ko pinakakukulang ngayon ay pasensya, lalo na sa isang lugar na puno ng himala tulad nito. Araw-araw sinasamahan ko si Fatima sa therapy room. Habang dahan-dahang minamasahe ni Miss Santos ang paligid ng bibig ni Fatima, tinuturuan niya itong gawin ang mga ehersisyo sa panga. Noong una, halos walang galaw. Isang linggo ang lumipas, bahagya nang naibubuka ni Fatima ang kanyang bibig. Ginamit ni Miss Santos ang isang espesyal na instrumento para pasiglahin ang ugat ng kanyang dila. Ikalawang linggo, nagsimula ng gumalaw ang dila. Sumunod ang pagsasanay sa paghinga, dahan-dahang sinusubukang kontrolin ang daloy ng hangin. Ikatlong linggo, tinuruan ni Ms. Santos si Fatima na subukang magsalita. Ang mga labi ni Fatima ay nanginginig ng husto, lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Ginamit niya ang buong lakas. Isang napakahinang tunog, paos at pira-piraso ang lumabas. Ngunit sa aking pandinig, iyon ang tunog mula sa langit. Mula noon, pinalakas ang pagsasanay sa pagsasalita. Makalipas ang isang linggo, kaya nang bigkasin ni Fatima ang mga patinig. Tinitingnan ni Miss Santos ang datos sa AI screen, nakangiting sinabi, "Ang paggaling ng tension sa vocal cords ay napakaganda. Maaari na nating simulan ang pagsasanay sa mga simpleng salita. Magsimula tayo sa pinakamahalagang tao. Ika-4 na linggo. Eksaktong 3 buwan na kami sa Pilipinas. Sa tulong ng nurse, nakaupo na si Fatima sa kama. Mainit at maliwanag ang sikat ng araw. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Mahinang nagtanong, "Fatima, naaalala mo pa ba kung sino ako? Kung oo, subukan mong tawagin ang pangalan ko." Tumingin sa akin si Fatima. Puno ng pagnanais na magsalita ang kanyang mga mata. Iyon ay isang pagsisikap ng kaluluwa na basagin ang pagkakakulong. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang mga mahihinang tunog, parang hangin na dumadaan sa disyerto, maaaring mawala anumang oras. Napigil ko ang aking hininga, nanigas ang buong katawan, hindi magalaw. Rashid. Kahit putol-putol, kahit hindi malinaw, iyon talaga ang dalawang salitang iyon. Tinawag niya ang pangalan ko. Sa sandaling iyon, parang may malakas na sumuntok sa aking puso. Bumuhos ang aking mga luha, 3 taon. Ito ang boses na hindi mabilang na beses kong narinig sa panaginip. Ngayon ay naririnig ko na sa katotohanan. Niyakap ko si Fatima, umiiyak na parang bata. Narinig ko, Fatima, nagbalik ka na." Gumulong din ang mga luha sa gilid ng mata ni Fatima. Sinubukan niyang muling magsalita. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, "Rashid." Si Dr. Reyes, Miss Santos, at ang mga nurse ay nakapaligid sa amin, lahat ay namumula ang mga mata. Nagpalakpakan sila sa loob ng silid. Tinatakpan ni Miss Santos ang kanyang bibig sa pagkamangha. 3 buwan lang, ganito na ang paggaling, hindi ka panipaniwala. Tinitingnan ni Dr. Reyes ang datos at sinabi,
Ito ang pinakamabilis na kaso ng paggaling sa mga pasyenteng may minimal consciousness state. Ginoong Rashid, binabati kita. Ito ay isang himala sa kasaysayan ng medisina sa mundo. Tiningnan ko si Fatima, bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang bibig. Iyon ang kanyang unang ngiti sa loob ng 3 taon. Naalala ko ang pag-iling ng doktor sa Switzerland, ang malamig na hatol ng eksperto sa Amerika, ang kawalan ng pag-asa ng sikat na manggagamot sa Beijing. Hawak nila ang pinakamahal na bayarin sa mundo, ngunit madali nilang isinuko ang isang buhay. Samantalang sa Pilipinas, ang bansang ito na tila nakahiwalay sa politika, ginamit nila ang kanilang mainit na mga kamay at pinakamataas na teknolohiya upang bawiin ang aking asawa mula sa kamatayan. Hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, ang tinatawag na dakilang bansa, saan ba sila dakila? Kung hindi nila iginagalang ang buhay, gaano man kalaki ang teritoryo, ito ay isang disyerto lamang. Samantalang ang Pilipinas, bagamat isang tuldok lamang sa mapa, sa sukat ng sangkatauhan, sila ay isang maringal na bundok. Ang himala ng Pilipinas ay nagpatuloy sa bilis na mahirap paniwalaan ng mga mediko sa kanluran. Pagdating ng ika-4 na buwan, malinaw nang nakapagsasalita si Fatima ng mga maiikling pangungusap. Tuwing umaga pagpasok ko sa silid, sinisikap niyang batiin ako ng medyo mabagal ngunit puno ng init na tinig. Magandang umaga Rashid. Ang simpleng pagbating iyon, para sa akin, ay higit pa sa lahat ng yaman sa mundo. Kasabay nito, pumasok na rin sa pinakamahalagang yugto ang physical therapy, ang muling pag-aaral kung paano maglakad. Sa malawak at maliwanag na rehabilitation center ng St. Luke's, suot ni Fatima ang isang smart robotic exoskeleton na gawa sa Pilipinas. Ang kagamitang ito ay nakakaramdam ng pinakamaliit na intensyon ng paggalaw ng kalamnan at nagbibigay ng tumpak na tulong. Ang team ng mga physical therapist na parang mga anghel na tagapag-alaga ay nakapaligid sa kanya, hinihikayat siyang humakbang. Pinanood ko si Fatima, nagngangalit ang mga ngipin, pinapawisan. Ang mga kalamnan sa kanyang binti ay nanghina pagkatapos ng 3 taon. Bawat hakbang ay parang pag-akyat sa isang mataas na bundok. 1, 2, 3 hakbang. Tahimik akong nagbibilang, muling lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Ang babaeng hinatulan na mananatiling lumpo sa kama sa Switzerland, ang asawang pinayuhan ng mga doktor sa Amerika na itigil na ang paggamot, ngayon ay nakatayo at naglalakad gamit ang sariling mga paa sa ilalim ng sikat ng araw sa Maynila. 2 linggo ang lumipas, kaya nang tanggalin ni Fatima ang exoskeleton. Kailangan na lang niyang humawak sa walker para dahan-dahang makalakad. Nang hapong iyon, inimbitahan ako ni Dr. Reyes sa kanyang opisina. May mainit na ngiti sa kanyang mukha. Ginoong Rashid, ang paggaling ni Fatima ay higit pa sa lahat ng aming inaasahan. Stable na ang lahat ng kanyang vital signs. Sa tingin ko, oras na para umuwi na siya. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik na lang kayo sa Maynila para sa check-up. Nang marinig ko ang mga salitang umuwi na, natigilan ako. Ito ang eksenang hindi mabilang na beses kong pinangarap sa loob ng 3 taon, ngunit hindi ako nangahas umasa. Puno ng emosyon, hinawakan ko ang kamay ni Dr. Reyes. Nanginginig ang aking boses. Doktor, maraming salamat. Hindi lamang ninyo iniligtas si Fatima, kundi pati na rin ang aming buong pamilya. Gusto kong mag-donate ng malaking halaga sa ospital. Gusto kong malaman ng buong mundo ang kadakilaan ng Pilipinas. Ngunit dahan-dahang umiling si Dr. Reyes, ipinapakita ang pagpapakumbaba at katangiang Pilipino. Kamahalan, ginawa lang po namin ang dapat gawin ng isang doktor. Ang tunay na gumawa ng himala ay ang matinding pagnanais ni Fatima na mabuhay at ang inyong hindi sumusukong pagmamahal bilang isang asawa. Tungkol po sa donasyon, tinatanggap po namin ang inyong kabutihang loob, ngunit sapat na po ang sistema at yaman ng Pilipinas para alagaan ang aming mga pasyente. Sana po, ang iuwi ninyo ay hindi ang paghanga sa pera, kundi ang paggalang sa buhay. Sancho-san, ang mga salitang ito ay nagdulot sa akin ng matinding paghanga. Sa kanluran, nakilala ko ang napakaraming sikat na doktor na ang tanging nasa isip ay pera. Sa China, nasaksihan ko ang pangit na kultura ng mga pulang sobre. Ngunit sa Pilipinas, nakita ko ang isang dalisay na puso ng isang manggagamot. Hindi sila mababa ang tingin sa sarili, hindi mayabang, hindi yumuyuko sa kapangyarihan, yumuyuko lamang sila sa buhay. 1 linggo ang lumipas, dumating ang araw ng pag-uwi. Si Dr. Reyes, Miss,
Santos, ang head ng departamento at lahat ng miyembro ng team na nag-alaga kay Fatima ay pumunta sa lobby upang maghatid. Nakaupo si Fatima sa wheelchair, medyo mahina pa ngunit masigla ang espiritu. Sinabi niya sa aking huminto at sa tulong ng mga kamag-anak, dahan-dahan siyang tumayo, yumuko ng malalim sa mga Pilipinong nagligtas sa kanya. Salamat, Pilipinas. Sinabi niya ito, bawat salita, gamit ang kanyang bagong recover na boses. Ang mga nurse na naroroon ay lihim na nagpunas ng kanilang mga luha, namula rin ang aking mga mata. Nang itulak ko si Fatima palabas ng ospital, tiningnan ko ang maunlad at maayos na lungsod na ito, puno ng damdamin ng aking puso. 4 na buwan na ang nakalipas. Dumating kami rito na puno ng desperasyon. Dinala kami ng ambulansya. 4 na buwan ang lumipas, nakatayo kami ng tuwid, dala ang kagalakan ng muling pagsilang. Papunta sa Anaya, mabilis na tumatakbo ang aming sasakyan sa highway. Tinitingnan ko ang mga naglalakihang gusali sa Bonifacio Global City na dumadaan sa bintana. Ang mga matataas na gusaling iyon, sa aking paningin, ay parang isang parola ng diwa. Hindi na lamang ito isang istruktura, kundi simbolo ng diwang Pilipino sa kabila ng limitadong yaman, sa pamamagitan ng talino at determinasyon, nakalikha sila ng isang taas na tinitingala ng mundo. Sa aming private jet sa Naya, malamig ang hangin ng gabi. Sa pagkakataong ito, si Fatima ay hindi na isang comatose na pasyenteng buhat-buhat, kundi nakaupo ng komportable sa isang business class seat, nakatingin sa labas ng bintana. Umalis ang eroplano. Habang ang nagniningning na tanawin ng gabi sa Maynila ay unti-unting lumiliit, bumaling si Fatima sa akin, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, mahinang sinabi, "Rashid, salamat sa pagdala mo sa akin dito." Pakiramdam ko, dumaan ako sa isang napakahabang panaginip. Ang Pilipinas ang gumising sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay, puno ng iba't ibang emosyon. Hindi, mahal ko, pareho nating dapat pasalamatan ang Pilipinas. Binigyan ka ng bansang ito ng pangalawang buhay. Ang 9 na oras na biyahe ay hindi na mahaba at nakakainip. Sa halip, puno ito ng kagalakan sa pagbabalik at pag-asa sa hinaharap. Tahimik akong yumuko sa lupaing unti-unting lumalayo. Paalam Pilipinas, ang kapuluang puno ng pag-ibig at himala. Lumapag ang eroplano sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tuyo at mainit na hangin ng disyerto ang sumalubong sa amin ang pamilyar na amoy ng aming tahanan. Sa tarmac, matagal nang naghihintay ang mga miyembro ng aking pamilya. Ang aking ama, nakatukod, ay nasa unahan. Sa tabi niya ay ang aking mga kapatid, seryoso at nag-aalala ang kanilang mga mukha. Marahil, sa kanilang isip, ang pagpunta sa Pilipinas ay isang kapritso ko lamang. Marahil, handa na silang muling payuhan ako na tanggapin ang katotohanan kapag nakita nilang walang pagbabago kay Fatima. Dahan-dahang bumaba ang hagdanan. Sa sandaling bumukas ang pinto, tila tumigil ang oras. Si Fatima ay hindi nakahiga sa stretcher. Sa tulong ko, hawak ang walker, dahan-dahan ngunit matatag siyang lumabas ng eroplano. Ang aking ama na nakatayo sa tarmac, ang tungkod sa kanyang kamay ay bumagsak. Ang aking mga kapatid ay napanganga, na parang nakakita ng multo. Ang taong hinatulan ng lahat ng eksperto sa kanluran, ang taong 3 taong hindi gumalaw, ngayon ay nakatayo at nagbabalik sa Riyadh. Huminto si Fatima, tiningnan ang kanyang mga natigilang kamag-anak at ngumiti ng banayad. Ginamit ang kanyang medyo paos ngunit malinaw na boses, sinabi niya, "Nakauwi na po ako, namiss ko po kayong lahat." Ang mga salitang iyon ang bumasag sa lahat ng pagpipigil at dignidad. Nanginginig na lumapit ang aking ama sa kabila ng kanyang edad. Niyakap niya ang mukha ni Fatima, bumuhos ang kanyang mga luha, nanginginig ang kanyang boses. "Oh Allah! Totoo ba ito? Fatima, anak, gising ka na nga? Nagsasalita ka na?" "Opo, ang mga doktor po sa Pilipinas ang nagligtas sa akin." Dahan-dahang pinunasan ni Fatima ang mga luha sa mukha ng kanyang biyenan. Lumapit din ang aking mga kapatid. Ang 2 lalaking mariing tumutol sa pagpunta ko sa Pilipinas, na inakalang iyon ay isang lugar ng digmaan at mga manloloko, ngayon ay nahihiyang yumuko. Namumula ang mga mata ng aking kuya, sinabi niya sa akin, "Rashid, patawarin mo ako, tama ka, nagkamali kami, lubos na nagkamali." Mas emosyonal naman ang isa pa. Mismong Switzerland at Germany ay sumuko na. Sinabi ng mga Amerikano na iyon ay teritoryo ng Diyos, ngunit nagawa ito ng mga Pilipino. Ang lugar na akala natin ay puro piyesa at giyera lamang, nakagawa ng isang himala.
Pinagmasdan ko ang muling pagsasama ng pamilya. Ang bato sa aking dibdib ay sa wakas ay natanggal. Kalmado ngunit matatag kong sinabi sa kanila, dati, tinanong ninyo ako kung bakit ako pupunta sa isang mapanganib na lugar na maaaring magkaroon ng giyera anumang oras. Nakita ninyo na ba ngayon? Ang lugar na iyon ay hindi isang larangan ng digmaan. Ito ang pinakaligtas at pinakamainit na kanlungan sa mundo. Ang mga tinatawag na superpower ay may mga sandatang nuklear, ngunit hindi nila nailigtas si Fatima. Samantalang ang Pilipinas, sa pamamagitan ng kanilang talino at pagmamalasakit, ay ibinalik siya sa atin. Pinunasan ng aking ama ang kanyang mga luha, bumaling, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa direksyon ng silangan, malalim na bumuntong hininga. Rashid, tama ka. Nabulag tayo ng ating kayabangan at mga pagkiling. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang pangalan. Sila ay habambuhay na tagapagligtas ng ating pamilya. Mula ngayon, sino mang mangahas na magsalita ng masama tungkol sa Pilipinas sa aking harapan ay kaaway ng ating pamilya. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lamang katawan ni Fatima ang pinagaling ng Pilipinas, kundi pati na rin ang mga pagkiling ng aming pamilya tungkol sa mundo. Ang lakas ng bansang ito ay mas malakas pa kaysa sa langis at sandata dahil umaabot ito sa kaibuturan ng puso ng tao. Pag-uwi namin, tinitigan ni Fatima ang silid na 3 taon niyang hindi nakita. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang pader, ang kama, na para bang tinitiyak na hindi ito panaginip. Sa labas ng bintana, ang paglubog ng araw sa Riyadh ay nagkukulay ginto sa disyerto, kaiba sa malinaw na tanawin pagkatapos ng ulan sa Maynila. Ngunit ang aming mga puso ay magpakailanman na mag-iiwan ng isang bahagi sa malayong bansang iyon. Bumaling si Fatima sa akin, bagamat medyo mabagal pa ang kanyang kilos, puno ng liwanag ng muling pagsilang ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang sinabi, Rashid, mahal kita. Ito ang pangungusap na pinakahihintay kong marinig sa loob ng 3 taon. Mas mahalaga kaysa sa anumang titulo, mas mahalaga kaysa sa anumang yaman mula sa langis. Mahigpit kaming nagyakapan. Sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula pa lang ang aming bagong buhay at lahat ng ito ay regalo mula sa Pilipinas. Ngayon, sa tuwing nanonood ako ng balita tungkol sa Pilipinas, nakikita ang mga talakayan tungkol sa mga embargo, military drills, digmaang teknolohikal, hindi ko maiwasang mapangiti. Napakabobo ng mundong ito. Nakikita lamang nila ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas, nakikita lamang ito bilang isang piyesa sa laro ng mga superpower, ngunit hindi nila nakikita ang kaluluwa ng bansang iyon. Marami ang nagtatanong sa akin, ano ba talaga ang espesyal sa Pilipinas? Bakit mo sila labis na pinupuri? Sasabihin ko sa kanila, ang Pilipinas ay hindi lamang isang geographical na pangalan. Ito ay isang patunay. Pinatutunayan nito na kayang talunin ng maliit ang malaki. Pinatutunayan nito na sa ilalim ng matinding panggigipit mula sa mga superpower, kayang mapanatili ng isang lipunan ang pinakamataas na teknolohiya at ang pinakamainit na pagmamalasakit. Ang mundo ay laging nag-aalala kung ligtas ba ang Pilipinas. Ngunit sa aking palagay, baliktad ang tanong. Hindi ang mundo ang nagpoprotekta sa Pilipinas, kundi ang Pilipinas ang nagpoprotekta sa mundo. Isipin ninyo, kung wala ang papel ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain, babagal ang teknolohiya ng mundo. Kung wala ang mga medikal na santuwaryo tulad ng St. Luke's, ang mga taong nawawalan ng pag-asa tulad ni Fatima ay walang pupuntahan. Ginagamit nila ang mga sopistikadong produktong teknolohikal para patakbuhin ang modernong sibilisasyon. Ginagamit nila ang kanilang husay sa medisina para protektahan ang hangganan ng buhay ng tao. Ginagamit nila ang isang matatag at maunlad na lipunan upang ipakita ang pinakamagandang kakayahan ng isang lahing Asyano. Ang bansang ito ay isang diamante. Habang tumitindi ang panggigipit, lalo itong kumikinang. Naglalabas ng isang liwanag ng kalayaan, talino, at pag-ibig sa kapwa. Iyon ay isang liwanag na hindi kayang takpan ng anumang kadiliman, ng anumang kapangyarihan. Sa aking mga kaibigang Pilipino, kung binabasa ninyo ang kwentong ito, marahil ay sanay na kayo na tinitingnan ng internasyonal na komunidad sa pamamagitan ng lente ng geopolitika. Marahil ay sanay na kayo sa sarili ninyong lakas. Ngunit pakiusap, huwag ninyong maliitin ang inyong sarili. Sa mata ng mga dayuhan, lalo na sa mga dumaan sa desperasyon tulad ko, kayo ay mga higante. Ang lakas na taglay ninyo ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ninyo. Hindi lamang kayo gumagawa ng mga produkto, gumagawa kayo ng mga himala.
Mangyaring itaas ang inyong mga noo, ipagmalaki ang inyong dibdib, at maging orgulyoso sa inyong bansa dahil karapat-dapat kayo sa lahat ng papuri sa mundong ito.